Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Shandri Bolota, nag-uulat mula sa BBQC o Bonggang Balita sa QC. Sa ating pagtahak sa agos ng informasyon, mahalagang maging kabahagi tayo ng pag-unawa at pagtugon sa mga pangyayaring bumabalot sa ating daigdig. Sa pagkahatid ng mga sariwang balita, tatalakayin natin ang mga panahing issue mula sa politika, panahon, balita panlalawigan, showbiz hanggang sa mga balitang pang-sports na tiyak na kapupulutan ninyo ng aral at inspirasyon. Sumama at nagbigay pansin habang binubuksan natin ang bintana sa mundo upang magatid ang impormasyong may integridad at katotohanan. Tayo na at dumako sa panahon. Ang epekto ng El Nino. Sa Pilipinas, patuloy ang pagdama sa epekto ng El Nino, isang pandaigdigang pangyayari meteorikal na nagdadala ng matinding init at tagtuyot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kabilang na ang ating bansa. Ayon sa Pag-asa, ang pambansang ahensya na nangangasiwa sa pag-aaral ng panahon sa Pilipinas, na itala na ang pagtaas ng temperatura sa ilang rehiyon na posibleng magpatuloy sa mga darating na buwan. Samantala, pinapayuhan ng publiko na magtipid sa paggamit ng tubig at maging handa sa posibleng mga paghihirap na dala ng tagtuyot. Hinihikayat din ng lahat na magtanim ng mga halamang matibay sa init at tagtuyot upang makatulong sa pagpapanatili ng berde at malusog na kapaligiran kahit sa mga panahon ng El Nino. Ako nga po pala si Ana Sofia Vianes na nagmumula sa BBQC o Bonggang Balita sa QC na lagi maghahandog sa inyo ng maiinit na balita. Nakipagkamay ang kalihim ng Estado ng US na si Antony Blinken sa kalihim ng ugnayang panlabas ng Pilipinas na si Enrique Manalo sa isang joint press conference sa Manila, Philippines noong Marso 19, 2024. Sa kanyang pagbisita sa Maynila, ang kalihim ng Estado ng US ay inaasahang makikipag-usap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas sa mga isyu ng pagpapalakas ng ugnayan at kooperatibo sa pagitan ng dalawang bansa. Eliza Lopez, EPA-EFE Food, sinabi ng China noong Martes na ang Estados Unidos ay walang karapatan na makialam sa South China Sea, matapos sabihin ng kalihim ng Estado na si Antony Blinken na naninindigan ang Washington sa mga pangako nitong ipagtanggol ng Pilipinas laban sa armadong pag-atake sa pinagtatalo ng daluyan ng tubig. Ang Estados Unidos ay hindi partido sa isyu ng South China Sea at walang karapatang makialam sa mga isyong pandagat na nasa pagitan ng China at Pilipinas, sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na si Lin Jian sa isang regular press conference sa Beijing. Magandang araw at gabi Pilipinas at salamat rin Ana sa iyong pagbigay ng balitang iyon. At sinabi naman ng US Secretary of State Antony Blinken nitong Martes na pinanindigan ng United States ang ironclad nitong pangako na ipagtanggol ang matagal ng kaalyado ng Pilipinas laban sa armadong pag-atake sa South China Sea. Ang pagbisita ni Blinken sa Maynila ay ang kanyang pangalawa mula nang manungkulan si Pangulong Ferdinand Marcos ng Pilipinas noong 2022 at bahagi ito ng maikling Asia Tour para palakasin ang suporta ng US sa mga kaalyado sa rehiyon laban sa China. Inaangkin ng Beijing ang halos buong South China Sea at sinasantabi ang mga nakikipagkompetensyang pag-aangkin mula sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas at isang internasyonal na pamumuno na nagdeklarang walang basihan ang paninindigan nito. Salamat. Audio Jungle. Ako nga po pala si John Gregory Velasquez upang magbalita sa inyo ng Sports Balita. Sa pinakahuling edisyon ng SEA Games, ang rehiyon ng Timog Silangan, Asya, ay muling nagpakita ng kanilang husay at determinasyon sa iba't ibang larangan ng palakasan, partikular na sa taekwondo at chess. Ang mga atletang Pilipino sa partikular ay nagpakitang gilas, nag-uwi ng karangalan para sa taekwondo, ang mga Filipino fighters ay muling pinatunayan ang kanilang lakas at bilis sa matinding laban. Pinangunahan nila ang kompetisyon sa pagkagamit ng ilang gintong medalya na nagpapatunay sa kanilang dedikasyon at mahabang oras ng paghahanda. Ang mga manlalaban ay nagpakita ng kahangahangang pagganap laban sa kanilang mga katunggali mula sa ibang bansa na nagresulta sa masigabong palakpakan at suporta mula sa mga manonood. Sa larangan naman ng chess, ang ating Philippines Grandmaster na si Wesley So ay nagpakita ng kagalingan at katalinuhan dahil siya ay naging rank 15 sa World Chess Championship Tournament.
At ang naging champion naman dito ay si Ding Liren nang matalo niya si Ian Nepomniachtchi sa Game 12. Audio Jungle. Audio Jungle. Excited ang marami sa star power ng Metro Manila Film this year. Kaya abangan nyo dito sa BBQC ang pagtatampok namin sa mga bida sa entry starting kay Marian Rivera na Rewind. Yan ang chika ngayon. Always smile at everyday glowing si Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera. Happy wife at happy mommy si Marian Rivera na very hands-on sa pamilya. Hashtag, relationship goals naman sila ng kanyang mister na si Dingdong Dantes. Lalo na pag off-cam sa shooting nila sa Metro Manila Film Festival, entry na Rewind. Talaga tong si Dong. Sabi ko nga, basta, enjoy lang natin to. Kiligin away kung paano siya magmahal sa asawa niya at sa pamilya niya. Matagal daw hinintay ni Marian na makasama ulit si Dingdong sa isang pelikula. Mapapanood ulit si Marian sa pagbabalik niya sa primetime soon. Ang saya namin dun sa set. Sabi ko nga, kakaiba to kasi original story siya. Tapos, yung mga kasama ko dun sa set, ang sasaya nila.